38 taon na ang nakalipas nang madiskubre ko ang sekretong bumuo sa aking pagkatao. Lumaki akong nagtatanong kay tatay kung nasaan si nanay. At ang tanging sagot niya sa akin ay malalim na buntong hininga. Hindi man niya ako sagutin ay madalas kong marinig sa aming mga kapitbahay na sumama si nanay sa dati niyang nobyo kaya niya kami iniwan. Ang tanging naikwento ni tatay sa akin ay isinunod daw ni nanay ang pangalan ko sa kanya. Maria ang pangalan niya kaya Mario ang ibinigay niyang pangalan sa akin. Iyan ang tanging kwento na nagdudugtong sa amin. At ang awit na inaawit sa akin ni tatay noong bata pa ako. Madalas daw kantahin ni nanay tuwing nasa duyan ako. Nakasanayan ko na ang buhay na kaming dalawa lang ni tatay. Nagtutulungan kami sa maliit naming bukid para makaraos sa araw-araw. Simple lamang ang aming buhay pero tahimik at masaya. Napakasipag ng tatay Lando ko. Ginagawa niya ang lahat para makapagtapos ako ng pag-aaral. Sadyang tahimik si tatay. Madalas ko siyang makita na parang may malalim na iniisip dahil na rin siguro sa kahirapan at pag-alis ni nanay. Kahit ako ay madalas na nag-iisip kung ano kaya ang itsura ni nanay. Wala akong makita kahit isang litrato niya sa bahay. Napakahirap na mabuhay na wala siya pero hindi naman nagkukulang sa pag-aaruga sa akin si tatay kaya lumaki pa rin ako ng maayos. At nang magdiwang ako ng 12 kaarawan ay sinikap ni tatay na ibili ako ng maliit na cake at pansit para sa aking handa. Masayang masaya ako noong araw na iyon. Pagkatapos naming kumain ay nagpaalam si tatay na may pupuntahan siya saglit at nagbalot siya ng pansit at cake. Siguro ay ibibigay niya ito sa kanyang kaibigan. Ilang oras na ang lumipas ngunit hindi pa rin siya umuwi kaya pinuntahan ko na siya sa aming bukid at baka inaasikaso niya ang mga tanim naming gulay. Pero wala siya doon kaya nagpatuloy ako sa paglalakad ng napakalayo para hanapin siya. Nakakabingi na ang katahimikan sa liblib na lugar na iyon kaya naisipan ko nang bumalik sa bahay hanggang sa napadaan ako sa maliit na kubo. Halos matulala ako nang makita ko si tatay na may kayakap na babae. Tumakbo ako nang mabilis pauwi ng bahay habang mabilis na pumapatak ang aking mga luha. At nang pag-uwi niya ay kaagad ko siyang kinausap, kaya pala iniwan tayo ni nanay. Mayroon ka palang ibang mahal. Galit na galit kong sinabi sa kanya. Nakayuko lamang si tatay at hindi nagsasalita. Kaya pala kahit minsan ay hindi mo siya hinanap. Umiiyak kong sabi sa kanya. At katulad ng dati hindi ako sinagot ni tatay. Kinabukasan, maaga akong gumising para balikan ang tinitirhan ng babaeng kayakap ni tatay. Gusto kong itanong sa kanya kung siya ba ang dahilan kaya kami iniwan ni nanay. Dahan-dahan akong naglakad papalapit sa kubo. Nang biglang may narinig akong konting ingay mula sa loob. Napatingin ako sa pinto na may malaking padlock sa labas. Sa maliit na butas ay may nakita akong sumilip. Nang lapitan at titigan ko. May mga matang nakasilip. Mga matang kawangis ng aking mga mata. Bumilis ang tibok ng aking puso habang tinititigan ko ang mga inosenteng matang iyon. Parang may lukso ng dugo, hindi ko maintindihan ang aking nararamdaman. Lalapit sana ako at susubukan kong tanggalin ang padlock pero narinig ko siyang sumigaw na parang galit na galit kaya nagpasya na akong umalis. Hindi pa ako nakakalayo ay narinig ko ang babae na umaawit. Katulad ng awit ni tatay sa akin noong ako ay bata pa. Sa pagkakataong ito ay marami ng mga tanong ang nabubuo sa aking isipan kaya kaagad akong umuwi ng bahay upang tanungin si tatay. Pagkakita ko pa lang sa kanya ay kaagad kong tinanong kung buhay pa ba si nanay. Katulad ng dati ay hindi siya sumasagot. Patuloy lang ako sa pagtatanong. Si nanay ba ang babaeng kayakap mo? Sa pagkakataong yon ay niyakap ako ni tatay habang umiiyak. Oo, nak, siya ang iyong nanay. Lalong tumindi ang galit ko kay tatay at itinanong ko ang lahat ng mga tanong na gumugulo sa aking isipan. Bakit mo siya nilayo sa akin? Bakit siya nakakulong sa maliit na bahay? Napaluhod na lamang si tatay habang ikinikwento niya sa akin ang mga nangyari noon. Masayang masaya kami ng iyong nanay nang pinanganak ka niya. Ngunit nang minsan na umuwi ako ng bahay ay nadatnan kitang umiiyak.
Nakita ko ang iyong nanay na nakaupo lamang sa tabi ng iyong duyan at nakatulala. May pagkakataon pa na nagalit ako sa kanya dahil binatukan niya ng bote ng gatas habang ikaw ay umiiyak sa duyan dahil naiingayan siya sa iyong pag-iyak. Pero ang pinakamasakit sa akin ay nang makita ko siyang may hawak na unan at papalapit sa iyong duyan. Natakot ako at baka may mangyaring masama sa iyo kaya sinama na lamang kita sa bukid habang nagtatrabaho pero pag uwi ko ng bahay ay nawawala naman ang iyong nanay. Habang karga ka ay matyaga ko siyang hinanap. Kaya kinabukasan ay naisipan kong lagyan ng tali ang kanyang mga paa para hindi na makalabas ng bahay. Pero parang madudurog ang aking puso sa tuwing nakikita ko siya sa ganoong sitwasyon. Kaya ginawan ko siya ng maliit na bahay sa may liblib na lugar para walang makakita sa kanya. At doon ay malaya siyang makagalaw sa loob ng bahay nang hindi nakatali. Ngunit kailangan kong isarado ang pinto para hindi siya makalabas. Ito lamang ang naisip kong paraan para pareho kayong maging ligtas. Pinabayaan ko na lamang na paniwalaan ng mga tao ang iniisip nila na sumama sa iba ang iyong nanay para manatili itong sekreto. Wala kahit isang araw ang hindi ko siya naisip. Araw-araw ko siyang pinupuntahan para alagaan. Patawarin mo ako anak. Hindi ko gustong malayo ka sa iyong nanay pero ito lang naisip kong paraan para pareho kayong ligtas at mabuhay. Sa pagkakataong yun ay unti-unting nasagot ang mga tanong na matagal ko nang dala-dala sa puso. Kaya pala madalas gabi nang umuwi si tatay. Kaya pala palaging marami ang bitbit niyang baon sa bukid. Kaya pala hindi niya hinahanap si nanay dahil hindi naman pala siya nawawala. Itinago pala siya ni tatay dahil iyon lang ang alam niyang paraan para pareho kaming mabuhay. Wala na kaming sinayang na oras at pinuntahan namin kaagad si nanay. Habang binubuksan niya ang malaking padlock sa pinto ay siya ring pagbubukas ng mga kasagutan sa aking isipan. Nang makita ko si nanay ay mahigpit ko siyang niyakap at habang yakap ko siya ay mahina niyang inawit ang awit niya para sa akin. Pakiramdam ko ay nasa duyan ako at ako ay kanyang inaalagaan. Ibinalik ng yakap at pag-awit niya ang mga panahon na ninakaw ng kanyang karamdaman. Masaya namin siyang inuwi sa bahay para alagaan. Sa araw na iyon ay lumaya na si nanay sa kanyang pagkakakulong. Lumaya na ako sa mga katanungan na nagpapahirap sa aking puso. At lumaya na rin si tatay sa bigat na dala ng kanyang konsensya sa sikretong pinakatago-tago niya. Sa tulong ng aming mga kabarangay ay naipagamot namin si nanay sa mental hospital. Unti-unti siyang gumaling, bumalik ang maayos niyang pag-iisip at bumalik ang kanyang pagiging nanay sa akin. Ako ay si Dr. Mario. 50 taong gulang na ngayon. Masaya kong inaalagaan si nanay at tatay at aalagaan ko sila hanggang ako ay nabubuhay. Isa akong psychiatrist at aktibo sa pagsulong ng postpartum depression awareness. Nang wala ng mga nanay ang makaranas ng ganitong depression. At wala ng mga batang mahiwalay sa kanilang nanay at maagawan ng kanilang kamusmusan. Walang kahit na anong depression ang hindi kayang labanan ng pagmamahalan. Kung gusto ninyo ng mga kwentong na mananatili sa inyong puso, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe.